Hi mga tao, ako nga pala si Obey. Ako pala si Johnny. At ako si Cedric. At kami nga pala ang Backseat Boys. Hello! So welcome ulit sa aming podcast. Part 2 na to. Meron na kaming part 1. Sana napanood nyo yun, guys. Panoorin nyo naman, please lang. Naka-up na yan, naka-up na yan sa mga platforms namin. Yeah. So ngayon, napapanahon guys, ang topic natin ay tungkol sa pandemic. You know, March 15. Tungkol sa COVID. So ngayon ay napapanahon dahil 5th anniversary niya mga pare. Yeah. 5th anniversary, pag-uusapan natin ngayon lahat ng bagay-bagay na pwede natin pag-usapan sa nangyaring pandemya. Magandang gabi. 18,000 individuals na ang kabuang bilang na may COVID sa bansa. Sa pinakahuling karanasan ng bansa ngayong araw. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. Okay, so kwentuhan na tayo guys. Pero bago tayo tumalon sa pandemic era, meron tayo kanya-kanyang buhay nun. Tama, meron tayong mga ganap, may sarili-sarili tayong ginagawa. At experience ba? Tama. So before pandemic to yun yung mga experience. So unahan ko na yung buhay ko dati, pare, nung before pandemic. Go, Sige na. fire. Una na ako. So sa akin, pare, buhay bago pandemic. Kasi sa mga di nakakalam, pare, nag-stop ako ng pag-aaral. Oo. Oo, nag-stop ako ng pag-aaral. Oh, Bulak-bul kasi. Hindi ako bulak-bol. Stop ako ng pag-aaral. So, ang nangyari, nasa bahay lang ako. Hindi ako estudyante. Nakatambay lang ako sa bahay. And wala akong ginagawa kundi mag-cellphone lang na mag-cellphone. Kala ko maupo sa mesa eh. Maupo sa baso eh. Sa totoo lang, pare. Sa totoo lang, parang walang pinagkaiba eh. Nung pandemic na kasi, ganito rin ako. Kung ano ako nung wala. Ako pandemic student na 2019. 2019, bago mag-pandemic, yun nga, nag-stop ako ng school. Nag-stop ka 2019? 2019. At syempre, kasagsangan din ang sad boy era ko nun. Sad boy era, syempre, ewan ko, di nyo naman kailangan malaman, pero Pero kailangan nilang malaman. pero kailangan nyo para sa kwento ko. So, sad boy era, kakagaling ko lang sa break up. Ouch. Ouch! Kakagaling sa break up. Siya pa rin no? ba? Siya pa rin ba? So yun, pare, kakagaling lang sa break up, meron akong isang wish na naaalala Yun, no? bago yung pandemic. Kasi syempre, malungkot ako eh. Sad boy ako nun, pare. Werewolf ka na. Loner. Werewolf ako. Meron ako Jack isang Roberto wish. ka nun. So gusto mo malaman kung ano yung wish ko nun? Oo. Sige naman, tuloy Pare, mo. ang wish ko nun, Tuloy mo. tumigil yung mundo. Kasalanan mo pala eh. Hindi ko alam hindi ko alam kung ba't ko yun naisip. Syempre dahil siguro dala ng lungkot. Pero, ayun, yun yung naging era na naaalala ko sa akin bago mag-pandemic. Wala, malungkot lang ako nun. Yun lang. Yun lang. So, sobrang lungkot ka, di ko alam gagawin ko. Wala kang ginagawa nun. Like, hobby mo nun. Wala. Wala. Talaga sa bahay lang ako nun, tambay, ultimate tambay. Nagpapaka-sad boy. Yun ako, before pandemic. Parang palang hibernation, no? Next. Oso? Sa akin naman, Ikaw. ako nun, ano pa ako nun, ganap na estudyante pa ako nun. Pero, Saan ka pre? that day may parang graduating na ako. Waiting na ako nun para makapag-matcha. So, graduating ako ng IT. Yun, no? Usual. Hacker ka? Sa ano ako nun, STI. Yeah. Tapos, waiting ako nun. And after that, parang pumasok na yung pandemic. So, di ako nakapag-marcha. Parang virtual na lang siya. Nakakalungkot, pero okay din. Nakapagtapos ako ng pag-aaral. So, yun yung sa akin, guys. Kayo ba? So, yung before pandemic, student ka. O, pasok ka sa school physical, no? Oh, physical. Wala dati pa yung naman ano eh. yun. Oh. Ako naman, nung bago mag-pandemic, nag-work ako sa Eastwood. Yun, no? Hindi ko na sabihin ko anong company. Bawal ba? Hindi naman. Basta isud. Basta sa Eastwood. Basta sa isud. Oo. Tapos, yun, ano ako, corpo boy. Yun, no? Ano eh, hindi ako masaya. Office boy ka pala eh. Oo. Wala yun. Typical, 9 to 5. Pasok ka ng umaga. Minimum wage. Minimum wage. So typical na Typical corpo boy. Mm. Corpo boy ka before pandemic. Oo.
Oo, ganun. Okay naman, I mean, para sa fresh grad, graduate kasi ako 2018. Yan. Para sa kakagraduate lang, okay naman, experience, syempre. Kumbaga, nag-uumpisa kayo, no? Nag-uumpisa ka sa... Entry level ba? Pasok ka, commute, ganyan, uwi ng gabi, rush hour. Typical na papapasok. Oo. Oo. Tapos, every weekend, nakapag-basketball, ganyan. Nakagala, mga ganun. So, yung buhay dati, kumbaga lahat. Kaya pwede pa. Yung bahay dati, parang tulugan lang eh. So, lang. Kumbaga, Busy ang bahay mo nun, opisina, tapos bumibisita ka na lang sa bahay. Ganun. Ganun. So, yun sa'yo. Yun buhay nung bago mag-pandemic. Okay. So, nalaman na natin yung buhay before Ganun pandemic. Ganun pala ako. Sad boy era. Sad boy era kasi sabay tayong nagkaroon ng breakup moment. Sabay tayo halos. Okay. So yun, dahil alam na natin yung mga naging buhay natin at kung ano tayo before the pandemic, tatalo na tayo ngayon nung nalaman natin yung balita tungkol sa pandemic. Yan. Which is may bagong sakit. Yun. Ano yung naging reaction natin and all. Kung saan natin nalaman, saan natin narinig. Okay. Saan ko ba narinig yun? Sa una Sa balita. Kasi sanay ako ng kada gabi, nanonood kami ng balita sa bahay. Tapos, medyo matunog na yan na parang meron daw sakit na parang hindi, bagong sakit, pero variant siya nung sakit nung 80s ba? O parang lumang sakit na siya dati. NCOV? Alam ko NCOV yun SARS. Oh, yun. Tapos, this time daw, wala daw cure, parang antayin mo na lang siyang mawala. Ganun. Sobrang mataas yung fatality rate, lalo sa mga mahina immune system. Yan. So, nung time na yon, araw-araw kami nanonood ng balita, tapos inaantay talaga namin. Kasi nung una, medyo binabrush off ko lang yan Sabi, yun na nga, nagkaroon ng outbreak sa China, di ba? Tapos, yun na, nagkakaroon na ng cases sa iba't ibang bansa, gano'n. Wala pa naman sa Pilipinas noon. Naalala ko yun, kasagsagan ng balita noon. Nasa Bikutan ako. Nakasign ako sa Bikutan nung nagtatrabaho pa ako sa dating kong company sa Eastwood. Nasign ako sa Bikutan. Tapos, parang sinasabi nila na may suspected cases na sa Pilipinas Yun yung first ever sa parang gano'n. Nasa may Bikutan. Bikutan pa. Diba? Kung nasan ka ngayon, kung nasan ka noon. Alam ko yun yung una Nung ewan ka, ipa-fact check ko yan. Pero, alam ko, dun yung una, tapos parang nagulat ako kasi, sakto doon. So, nagkataon na nandun ka sa venue, sa location. Parang ganun. Yung isang suspected yata nandun. Tapos, usually, nanggagaling sila sa airport kasi walang case sa Pilipinas dati. Wala pa. Kaso, yung government natin hindi nagsara ng border. Ng maaga. Borders ng mga airport. Ng airport. Hindi sila nagsara. So, pumasok. Parang nagkaroon. Yun yung mga huling balita na narinig ko bago yung lockdown. So, that time, nung wala pa, medyo binabrush up ko lang. Petics ka pa nun petics. Di yan, feeling ko makaka-nogad sila dyan. Kasi diba parang simula naman nung pinanganak tayo, parang dahil medyo advanced na, parang kumbaga na-handle na yung mga ganyang problema agad ng mabilis. So parang syempre, kumbaga dadaan lang to, wala wala yan. Parang siguro lang yan. Tapos, yun, siya, halos, kung naalala nyo, nung time na yun, yung feed natin sa Facebook, at saka yung mga balita nga, laging yun, tinututukan ng lahat, kumbaga buong mundo, nakatutok dun sa pandemic. Bago sakit. Doon. Yun, ang reaction ko noon, nung una, wala talaga, hindi ako takot, hindi ako kinakabahan, or parang inisip ko walang mangyayaring masama. Parang di naman totoo, kumbaga. Kayo ba? Sa akin, siguro ang unang pagkakalaman ko ng sakit na yan, ano pa yan, parang nasa school pa ako niyan So, through phone, parang feed na talaga siya sa aking social media. Kahit saan naman Labas na ng labas. Parang okay, may sakit, okay, parang kaya naman to, okay, parang sige, lilipas naman din yan, parang ganon. So, parang di ko siya pinansin. So, during that, parang pinocus ko na lang yung sarili ko sa pag-aaral ko nun. So, okay. Para lang di ko lang siya maisip. Di ba? Para yun lang yung ko doon sa akin. Kayo ba? Ikaw? Sa akin, pre, tulad lang nung sinabi nyo binabrush off. Kasi, diba? karamihan siguro sa atin, parang binabrush off lang kasi wala yan. Pinoy sa Pinoy. Parang kung magsanay na tayo. Tapos di pa tayo nakikinig most of the time. Tama. Diba? Hindi ko nilalahat.
Pero, alam ko, ganun. Binabrush off yan ng mga tao. Isa ako doon. Sanay na tayo sa parang worst. Oo, Parang tama. Yun, so tulad sa inyo, social media, sa balita ko yung nalaman. Pero dahil nga sinabi ko sa inyo kanina, malungkot ang buhay ko yun. Parang wala akong masyadong ginagawa. So parang ano kanyan, Sorry. pre? Parang, sige, Oo, sige lang. tatanggapin ko na yan. Tatanggapin ko yan. Wala akong, at totoo lang, pre, masakit na sabihin, parang wala akong pakialam nun eh. Wala akong pakialam sa anong yan. Basta dito lang ako. Ganun yung sa akin. Healing So, ka same? pala. Healing galing. Healing prayers. Healing galing. Sila kaya, no? Kayo Ayun, ba? Kayo so, ba? Anong hindi rin ako naniwala. Hindi ako naniwala. Binabrush off ko siya. And nung oras na yon, parang wala, dadasal ka na lang din eh. Tapos ako, sabi ko nga kanina, parang hiniling ko yan eh. Parang hiniling ko na tumigil yung mundo eh. So, pero nagsisisi ako, pre. Nung tumigil yung mundo, parang nisip ko, ba't ko ba winish yun? Parang, nagdilang anghel ako ng bahagya eh. Pero yun yung reaction ko. Parang wala lang. Hindi, binrush off ko lang din. Okay. Hindi ako masyado naniniwala. Meron din akong ganyang wishing moment bago nag-pandemic. Nung akin naman, parang sobrang burnout na kasi ako sa trabaho. Parang ang naisip ko nun, parang gusto ko namang maranasan mag kasi hindi pa naman uso yung mga work from home nun. Wala pang ganun eh. Wala pa. Dati kasi, kada umuwi ako galing trabaho, may nadadaanan akong coffee shop. Tapos, may nakita akong parang dalawang lalaki na sila nag-work sila, may dala silang laptop, nag-work sila sa Coffee sa shop. coffee shop. Tapos parang naisip ko lang, ano kaya trabaho nila? Parang nakakaingit naman kasi nakapagtrabaho sila sa labas. Wala silang office hours or kahit ano. Minsan nakita ko sila tanghali, tapos sila ganun. Alam mo yung parang Kape-kape lang. mas parang naisip ko, sana balang araw ako din. Ayoko naman pumasok sa opisina eh. Parang ganun. Tapos, yun lang naman. Parang na-wish ko, siguro parang subconsciously. Parang di ka nasanay sa office hours, kumbaga. Parang ganun ba? Ang ano mo nun? Hindi sanay. Kumbaga parang sawa na ako sa... Umay ka na. Umay na ako. Sa madaling salita. Sa routine mo ba? Okay. So, yun yung mga reaksyon nyo. Doon nyo siya nalaman. Yung bago sakit. Ngayon, tatanong naman tayo, pare, kung nasan tayo nung unang lockdown. Yan. Nasaan yung unang araw? Unang araw nung lockdown. Siyempre. So, nagkaroon na ng sakit. And alam natin, nagkaroon na ng lockdown, bawal ka na lumabas. Nasaan kayo nun? Bawal Anong lumabas. mismo araw? Ano ba? March 15? No? March 15 yata. I-fact check natin yan. Ito lang, Pero, basta onward siya ng March. basta March. March nagsimula yung lockdown. So, nasaan kayo nun? Sa akin, yung lockdown mismo, pare, parang before yun, nasa mall pa kami ng mga kuya ko. May vlog ako tungkol doon. Patay. Ito, panoorin nyo. Patay! Yan, Tinuro pa. Sa taas. Yan yung vlog ko. Exactly. Pag uwi namin yan, in-announce yung bawal na lumabas. Parang, na. parang special broadcasting. Oo, may ganun. Basta may something na ganun. So, nagbablog pa ako sa labas. Di ko pala nasabi kanina, vlogger pala ako before pandemic. Ngayon ko lang naalala, sorry. Naisingit po. Ngayon ko lang. Kaya ako nagbablog. So, yun. Dagdag ko lang, nakikita na ako sa pinsan ko noon nung panahon na yan. So, pag uwi ko doon, lockdown na, bawal na lumabas. And that's it. Yun lang yung nangyari sa akin. Balik sa buhay, walang ginagawa. Lockdown, nasa bahay lang. Ganun yung sa akin. Nasa bahay ako ng pinsan ko. Yun, nandun ako. Kuya Jack, charot sa'yo. Maraming salamat sa pagkup-kup sa akin nung pandemic. I love you. Yes. Ayun, saan kayo nun? Nung lockdown. Sa akin, ako, parang pares lang kami ni Obey din. Bahay lang din. Tapos, School. Kinancel yung school. Kinancel na yung school kasi nag-announce na ang government, parang emergency statement ata nangyari nun. Tapos, Tapos nun, bahay. Tapos, gawa ng mga gawain doon kung anong pwedeng gawin sa bahay. Kaya, mga ganun. Tapos, yung mga hobbies. Yun ka nun, nandun ka lang sa... Sa bahay ka. Bahay lang. Yung araw mismo. Bahay lang talaga. Tapos, doon na balita. Doon na siya doon na nag-announce. Bawal na lumabas yan. Bawal na talaga lumabas. So, yun, dami na rin naglabasan ng mga LGU, yung mga mayor. Kanya-kanya na patupad. Mga protocol ba? Tama. So, bilis yung mga... nung bilis, no? sobrang bilis. Bilis ng pangyayari. Health and safety nyo, awareness nyo, mga ganyan. Tsaka dagdag ko lang, nung yung parang bigla na lang bawal lumabas, medyo kinabahan ako dyan, ng bahagya. Bakit? Noong una kasi syempre, di man tayo naniniwala. Wala naman eh. Binabalita lang may bago sakit.
Kasi nga Pinoy tayo eh. Ganun lang Oo, yan. hindi tayo maapektuhan yan. Pero nung in-announce na parang bawal Parang na naiba lumabas, naiba na yung feeling. oo, may kakaibang feeling na. So, yun, ikaw, asan ka nun? Ikaw. Ako naman, nung time na yun, nasa opisina. Sa Eastwood. Tapos, ang ginagawa ko nung araw na yun mismo, nagtitrain ako ng mga bagong hire. Parang yung company namin, nag-hire siya ng ilang mga fresh grad. Tapos, ako, kasama yung dalawa kong ka-workmate, si Sir Miko tsaka si Franz. Franz, Yun, no? shoutout sa'yo. Nasa Shout out. Australia ka na ngayon. Miss na kita. Yes. Nagtutrain kami ng mga bagong hire. Tapos, habang i-train kami, nanonood kami nagtitingin kami ng mga balita nun eh. Sa newsfeed lang. Tapos, naalala ko nun, alcohol sa kamay. Medyo parang... Kinakabahan ka na. Nasa sistema mo na. Mga sistema mo na. Kasi nagaling akong bigutan ng mga nakaraang araw nun. Hindi malabong ma-infect ka kasi. Oo, kasi nagpunta pa ako ng mall nun. Oo. Bigutan. Tapos, ang daming tao. Syempre, parang just to be sure. Ganun. Tapos, yung time na yun, spray ng alcohol. Tapos, nagtuturo kami, ganun. Tapos, biglang, kalahati ng araw yun naalala ko. Biglang nagbaba ng yung HR, nagbaba ng memo o parang pinahinto muna yung mga activities, tapos yun in-announce na pagkakit ko pala kasi dalawa yung floor nung namin nung office. Pagkakit ko may nanonood ng balita doon. Tapos yun nga parang ina-announce na na pinapauwi na yung mga tao. Tapos, yung mga opisina yun. Sabihin na, nakita mo yung mga taong, nagpapanik ba sila? Hindi naman, pero paglabas namin ng opisina, ang daming tao sa labas. Yung mga nasa opisina din sa ibang parang yan, parang purge. Earthquake drill. Parang gano'n. Parang earthquake drill. Ang daming tao sa labas noon. Tapos, nag-try ako mag-book kasi ayoko sumakay ng jeep kasi. Mahirap. Oo, kaya UV, ayoko sumakay kasi nga, mahirap na. So, nag-try ako mag-book. Wala kang mabubook. Walang available na Grab. Hindi ko alam kung dahil ayaw na rin nila magsakay or natakot na sila. Hindi, baka napuno na rin. Baka may mga nakapag-book na nung araw na yon kasi ang dami talagang tao sa labas, lalo sa Eastwood. Tapos, buti na lang, yung isa kong katrabaho, hindi ko alam kung nakapag-book siya or tito niya yon na na-book niya yung Grab. Sumabay ako sa kanya. Tapos, nung binaba siya, yun na rin yung binuko pa uwi dito sa bahay. Parang ganun. So, double booking kayo? Hindi, parang dahil nga okay, get. sumabay na lang kasi hindi ako makauwi. Parang Buti, may kakilala ka. parang gano'n eh. Ayun talaga. Kasi kung wala kang mabubook. Parang gano'n ang lumalabas. Wala rin, hindi ka rin makapag-book ng angkas or joyride. So Mahirap. parang dahil lang sa connection nagkaroon para makauwi ka. Oo, Ang hirap nun. Buti na lang. Tapos, yun, pag-uwi nun, syempre, pag-uwi sa bahay, nung una sabi ko, wala daw pasok. Ang in-announce pa sa amin nun, parang 1 week lang. Akala ko ngayon lang talaga. Parang 1 week walang 1 week walang gagawin. Walang pasok ng 1 week kasi nga may outbreak, parang kino-contain pa yata yung ganito ganyan. Tapos yun, pag-uwi nun dito, syempre yung mga moment na yun, hindi ko naman alam na tatagal ng ilang taon yun. Marami makaka-relate dyan sa akala nila saglit lang yun. Kasi lalo yung mga nasa school, pero parang mababasa ko. Hindi naman sa pagiging selfish. Alam ko, mali yun, pero parang pakiramdam mo, yes, walang gagawin! Ganon? Hindi pasok kami, pero work from home. Parang mas madaling buhay mo. Tapos parang alam mo, parang nakaraan, wini-wish ko lang to. Parang gano'n. At least, hindi ako papasok, gano'n. Dito lang ako sa bahay. Mas madali, parang ganun feeling Naawa ko dun sa mga nagkasakit, pero yung syempre as tao, as human, burnout, as burnout ng mga panahon na yun. Yeah, parang okay. Stress. Ganun. Isang malaking scam yun na saglit lang to, guys. Promise, saglit lang. May promise eh. So yun, parang nasa trabaho ka nung nagka-lockdown. Yun. Bago yung lockdown, nag-work. Kayo nasa bahay kayo na, no? Bahay ka. Bahay lang. Team bahay. O yun, so dahil alam na natin kung nasan tayo, ngayon, yung karanasan naman natin during lockdown. Sa work nyo, ganyan. Kakaiba. Ayan na. Medyo may nagbago ba sa sistema ng work nyo? Ayan na. Sa amin, marami. Malaki. Sige, share mo pare, kung ano yung nagbago. Bale, syempre, sanay ka ng papasok ka sa opisina, di ba? Tapos, pagpasok mo sa opisina, meron ka clock in. During na to during lockdown yan Dati, syempre, sanay ka ng ganun, di ba? Na parang papasok ka kasi gising ka ng maaga, gising ka ng mga alas 5, ganyan. Biyahe. Tapos, pagpasok mo, syempre, yung interaction mo sa mga katrabaho, nandun eh. Kakabahan ka din?
Hindi mo nakabahan sa ganun. Extrovert. Di parang kinakabahan ka kasi baka may sakit to. Hindi. Dati hindi Di ba? nga May mga ganung feeling yung iba. Mas kinakabahan ako sa mall. Kasi madaming tao. Bukas ba mga mall nun? Bukas pa yun, Before? bukas pa. Oh, Hindi, during. wala na. During, wala talaga, Hindi na no? ako bumalik ng work nun Hindi, alam ko skeletal pa sila nun eh. Skeletal lang mga mall. Mga mall ang alam ko. Hindi ko na maalala. Hindi ko na rin masyado maalala. Oo. Pero yun. Basta yun. Oh. Ang naalala ko sa work namin nun, nag-iba. Siyempre, di ba, kailangan mag-adjust. Kailangan namin mag-adapt ng wala man lang parang, alam mo yung walang test. Kailangan namin mag-adjust bigla ng instantly. Kailangan na lahat ng process namin, ililipat namin as parang online collaboration. Okay. Doon pumapasok yung parang online na lahat ng ginagawa. Oo. Medyo nakakapanibago. Napanibago talaga, as in sobra. Siyempre, kailangan online. Dati sanay kami ng pagka may issue, kunyari may issue sa office, magbi-meeting, o kaya pag umaga, tatanungin ka ng project manager mo, o kaya anong task natin, anong goals natin ngayong araw, gano'n. Physical yun lahat, no? Oo. Dati. So, nung nag-pandemic, nung nag-lockdown na, nag-collaborate kami sa online platform na, gano'n. Doon na kami nag-send ng mga virtual meeting na. Gano'n na, meetings. Kada umaga meron kaming meeting na sasabihin mo kung ano yung gagawin mo sa buong araw, gano'n. Dapat matapos mo that day dapat. Parang para sa akin nung time na yun, napadali. Syempre, hindi ko alam Sa bahay ka lang. Pasok ako ng alas 9, gising ako mga 8:30. Grabe. Kala ko 8:59 eh. Sa madaling salita, napadali. Para sa akin, napadali. Tapos nakatipid din ako, syempre, daw namamasahe. Dito ka lang. Sa bagay. Oo. Yun. Next, ako, wala naman akong trabaho eh. Bahay Yun lang. nga, wala akong trabaho noon. Stop ako sa pag-aaral. Pero, diyan pumasok yung ko pare. Yung ano ba yung gusto kong gawin. Vlogging. Oo, yung vlogging era. So, ewan ko, di nyo naman siguro kilala lahat, pero may mga nakakakilala kay The Obey Show. Doon na sumulpot ang Doon sumulpot si The Obey Show. Yun, So, ako, nagsimula ako mag-vlog doon. Ay, hindi ako nagsimula. I mean, tinuloy ko yung pagbablog ko. During... Nagbablog na dati, no? Diba? Parang daily vlogs. nagbablog ako dati. Iba-ibang platform na yung ginamit mo. Iba-ibang platform kung ano-anong ginawa ko niyan. Pero, mamaya yung topic na yan eh. Okay. Pero yun, Sorry. yun yung sa akin. Excited ako. Wala pa akong trabaho niyan, pero nag-i-start akong bumuo ng karir. Parang, hindi naman siya nag-i-start, pero ini-sparkan ko yung karir ko niyan, nung panahon na yan. Sinisinda mo. During lockdown. So, mamaya na yung continuation niyan. Pero yun yung sa akin. Wala akong work pa niyan at nagsisimula pa lang, tinutuloy ko pa lang yung gagawin ko. Yun yung sa akin. Ikaw? Sa akin, ang nangyari sa akin during pandemic, Sa trabaho, kung may trabaho. meron akong work noon, parang kami ng pinsan ko, shoutout ulit sa iyo, Bien. Pinasok kami ng ate niya sa facility ng laboratory. Laboratory na. Facility ng laboratory. Ano siya, molecular lang dito rin sa Marikina. So, ang ginagawa namin noon that day, parang inaano namin yung mga nagpa-positive ng mga pasyente, Mga specimen. yung mga specimen, yan, mga ganyan. Frontliner ka. Kumbaga ganon, frontliner. Parang under siya ng DOH. Paano pinapasok doon, pre? Parang ano lang siya, parang emergency hiring siya that day. So parang naghahanap sila. Tapang mo. Siyempre sayang eh. Sayang din. Tama. Work din yan eh. Tama. So yun. Parang yun yung work namin nung pinsan ko. Tapos doon na rin tumakbo yung routine namin yung pinsan ko na sige tuloy. Yun yung naging nyo, parang araw-araw. Araw-araw. Tuloy-tuloy yun. Parang ang pahinga na lang namin parang skeletal lang din eh. Parang kunyari, pasok niya is Monday, papasok Monday, tapos mag-off ka ng Tuesday. Di siya yung weekend eh. Weekend off, parang gano'n. Wala siya, parang skeletal talaga. Para safe din yung mga tao din dun sa facility na yun. So, yan, ginagawa namin yung gano'n. Parang positive nung patient na yun. Minsan nga, parang ginagawa namin, i-swab kami bago pumasok. Dapat kailangan wala kang sakit, wala kang ubo. Kundi pag may ubo ka, papauwiin ka. Hindi ka pwede mag-serve kung ikaw mismo may sakit. Yeah, parang gano'n. Tama naman. Papauwiin ka tapos papabalikin ka na lang pag okay ka na. Parang gano'n. Di ba maliit yung parang facility doon? Ilan kayo nun sa trabaho? Di ko mabilang, basta parang more than 100 din ata kami no. Tapos palit-palitan? Parang gano'n. Palit-palitan lang? Di ko lang sure. Kasi meron pa sa nagpupunta pa kayo ng Marikina Hotel? Marikina. Meron din. Minsan nagpupunta, minsan may hati-hati. parang ganun, pumupunta pero may pinapadala din sa aming mga swab test ba. Yung mga specimen. Gets. So, yun. Yun yung work ko nung pandemic days. So, yeah. Ganun nga.
Ganun ang nangyari sa akin. So, yun yung mga trabaho namin. Ako wala nga trabaho. Pero yun. doon ka rin nakilala, pre. Doon yung nagsimula. So, punta naman tayo pare sa hobbies natin. Yun ang hobbies. During the lockdown. Ano yung ginagawa natin? Labas na muna yung work dito. Siguro yung nasa bahay ka. Ano yung ginagawa mo nun? Ano yan, sa akin, Dalgona Coffee. Doon Dalgona Coffee. na trending yun eh. Doon ko na rin Dalgona nakita. Doon na rin sumulpot ang TikTok. Tama. Doon na rin sumulpot lahat ng mga virtual na mga nangyayari sa atin. Ganon. Virtual eh. Virtual talaga. Doon talaga parang lumakas yung presence ng social media. Yan, ganon na nga. Panahon na yun. Kasi wala na masyadong busy. Tama. So yun, anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo during lockdown? Yung ikaw. Ako yun nga, pinapasibol ko yung Daobay Show kong career. Yan. May nangyari naman siguro. No? May nangyari ba? Thank God. May nangyari naman, kahit pa paano, naging successful naman siya. Pero, hobby, syempre, alam ko, kaya ako naging successful, marami akong nahikayat manood ng Marvel. No? Yan. Kasi Yung panahon na yun. Ng movie na. Wala kayong ginagawa nasa bahay lang kayo Hindi ka ba na magsusot ng Wolverine kung di ka Tama, di ba? Wolverine. So, tumiming yung pagkagusto ko sa Marvel, pare. Tumiming siya doon sa gusto kong gawin sa content creation na manghikayat nung mga tao. Kasi wala kang ginagawa, manood kayo. Pero hindi ko naman inakala ding yun, na magbo-boom siya. Hindi ko inakala yun, lang yun. Bonus na lang yun, pare. So, yun yung sa akin. Gumawa ako ng mga video, naglilinis ng bahay. Medyo ko lang. Lies! Nasabi ko na pala yun ng episode 1. Lies din. Hindi, pero yun, hobbies. Pag walang magawa, gitara, syempre, musician tayo. Iyon, Shoutout ulit sa pinsan ko, doon lang kami, nagluluto-luto siya. Tagatapon ako ng basura. Basta may sistema sa bahay nun May sistema lagi sa bahay kung paano tayo. Anong pakiramdam ng buhay sa condo, pare? Parang, syempre, di ba, magkakatabi yung mga... Oo. So, sa buhay ano bang protocol mo doon, pre? Ano bang protocol? Wala naman akong pakialam sa protocol talaga. Hindi naman lumalabas ng mismong unit So, paano ko nagtatapon ng basura, pre? Hindi, doon lang yun sa Hinahagis ko sa taas. merong may floor mismong dedicated sa basura. Oo, parang parang fire exit. So, yun. Doon nga, sa condo ng pinsan ko na yun, wala naman masyado lumalabas talaga Siyempre, kahit doon lang mismong kasi yung tambayan sa labas ng unit ng condo nun, open lang siya Parang kahit isa doon, wala kang makikitang nakaupo lang dyan sa labas, wala. Wala, wala talaga. Wala, zero parang talaga. Ghost town talaga ang Kaya wala, ganun lang yung naging routine ko, tapon basura. Saan ka punta, tapon basura. Sa akin naman, share ko lang, yun. During pandemic din, meron kaming protocol din sa bahay. Kumbaga, health and awareness din sa amin. Kasi meron kaming mga tanter sa bahay So, ang ginawa ng aking minamahal na ate, gumawa kami ng parang temporary shower sa labas. So, lalo ka na, pumapasok ka sa lab Ikaw lang naliligo doon? Doon kami naliligo. Tapos, paano, sa labas lang? Sa labas talaga siya. Tapos yung mga ginamit naming mga sinuot, mga damit, idirekta namin agad sa washing machine para malabhan agad. Tapos sanitize din, parang sanitize ang bahay, sanitize din ang sarili mo para maging safe sila ng mga masasalamuha mo sa bahay. Ganun lang sa akin. Tsaka idagdag ko lang, social media. Yun pa pala. Wala akong ginagawa buong araw kundi mag-social media. ML. Kahit sino naman kahit sino. Kahit sino. Sa akin kasi, pre, di ba, kumbaga, pre-pandemic, sanay ako sa yung kada weekend, lalaro kami ng basket. Si Raja. Shoutout sa'yo, Raja, kung nasa ka man. Sanay ako ng ganun. Every weekend, lalaro kami, basketball, ganyan, nakaschedule na, Saturday, Sunday. Kumbaga parang kating-kati ka sa sarili mo para gusto mo lumabas. So, nagka-pandemic, nawala lahat. Nawala lahat ng schedule ng lahat ng club na sinali namin, wala. Legal. Tapos, syempre, hindi mo alam ang gagawin mo, di ba? Nasa bahay lang ako. Ang resort ko, makipag-usap sa mga kaibigan, online. Online lang Wala ka na magagawa kundi syempre, social media, ganun din. Tapos, hindi naman ako naglalaro ng computer, hindi ako naglalaro ng video games. Kung ano man. Wala So, ano ka ba? Ano bang mga ginagawa? Nag-workout ka ba? Workout ka. Yun na lang. Tingin ng muscle. Flex mo. Tingin mo yung muscle kung may nangyari. Wala na ngayon, tapos na Wala na, Nawala na. Give up ko na agad. Kasi wala na wala nang pandemic Ayun lang, kumbaga, di mo ma-divert yung energy na dating meron ka. So, parang, nag-a-adjust. Feeling ko lahat ng tao nung pandemic medyo nag-gain ng weight Sa totoo lang. Sobra, diba? ang dami. Kasi, isa na ako dun.
wala kang masyadong kilos eh. Unless mag-workout ka talaga sa bahay. Marami din gano'n. Para din iwas Marami din akong nabalitaan ganun. Iwas din sa pagdikit ng COVID na yun sa'yo, no? Parang awareness na rin sa fitness mo din. Tama. Diba? Tumaas ang immune mo. Okay. Ganun na nga. Yun, Vitamin C, double dose. Halos maubos ko yung series sa sa Netflix. Netflix. So, nod-nod lang talaga. Walang ibang gagawin. Talaga, movie talagang So, yun yung mga hobbies natin noon, pare. Ngayon, punta naman tayo sa araw-araw nung kahit hindi na day one nung as in yung naging routine routine. Lockdown na natin, naging sistema, mga paano yung setup natin nung lockdown sa mga kasama nyo sa bahay. Paano yung naging setup nyo nun? Ano yung naging sistema? Paano kayo nabubuhay araw-araw nun? Share ko lang yung sa akin. In daily lives namin doon, parang, yun, ang routine na talaga namin, pag grocery, yan, yun yung pinaka number one ng lapitin eh. Madaming tao. Oo. Tapos, dapat, meron kasing guard doon one time na kailangan yung kasama mo dapat, yun lang dapat. Sa isang grocery. May ganun dapat. So kami ng ate ko, frontliner kami. So, okay sa amin. Pwede kami magsama ng +1. Parang may cheat code kayo. Parang ganun. Papakita lang namin yung ID kahit basta basta ganun. Tapos yun, parang kami na rin yung nagpupunas ng mga grocery namin. Basta sanitize lang. So, yun ang routine namin. Usually, naging na rin namin. Parang muscle memory na namin ng pandemic. Kumbaga, gamay na, kamada mo na. Parang ganun. Alam mo na yung stroke. Disinfect, sanitize, alcohol, maligo ka ng alcohol. Tinuturo din yan sa TV, no? Kung paano yung gagawin mo. Mga protocol. Tapos yun, mahal pa nung yung mga mask. Yung alcohol, ang shield, mahal. Yung mask, biglang tissue, naubusan ng tissue. Yung inventor ng mask nun, sobrang payaman. Naging payaman eh. Tsaka yung face shield, Tsaka yung tissue, nagmahal talaga. Yung face shield kasi parang yung face shield, hindi naman siya agad ni-require eh. Yung hindi mask naman, mas mahal talaga. Parang naging level 2 siya. Dami lumala, no? Dami kasi nagpanic, pre. Dami nagpanic, akala kasi nila airborne. Oh, pwedeng dumikit sa mata, ganyan. Ano lang naman nun, parang host talaga yung mismong may sakit. Pag dinuraan ka. Hindi, pag na-atching, inubo. Tapos, ubo talaga, ubo. Yun yung pinaka-nakatakot eh. Tapos, napunasan mo yung gamit niyang pamunas. Yun yung mga awareness nun eh, di ba? So, kayo ba? Ano bang mga routine nyo nun? Ako muna. So, yung grocery na sinasabi niya, nagkaroon ng era na parang, hindi ako lumalabas ng bahay eh. Shoutout ulit kay Kuya Jack. Kuya Jack asa baba ng condo yung grocery. So, si Kuya Jack, yung pinsan ko, siya yung laging bumababa. Siya lang yung nakikipagsapalaran. Siya yung bumababa sa grocery, pero binabalita niya sa amin yung nakikita niya. So, parang, nagkakaubusan. Hindi ako lumalabas. Dahil bawal o hindi ka lang talaga masama? Ayaw mo lang? Bukod sa ayaw ko naman din talaga dahil tinatamad ako lumabas. Hindi, ayaw din ayaw ng pinsan ko. Ayaw ng pinsan ko. Takot ka lang. Para ma-expose na. Para wag Ay, sorry. Tatakot. Sorry. Ngayon, ayaw din yung pinsan ko na lumabas kami dahil may mga may baby ding na ayaw nga pala. May baby siya nung panahon na yon. So siya lang yung lumalabas sa grocery since bababa lang naman ng kondo. Sinasabi niya na, ay, ang mahal na nung ganito. Ay, ang daming nauubos na ganito. Inflation ba? Totoong nagkakaubusan. Parang nag-haul yung mga tao. Nag-hoarding sila. Parang nagmadali. No? Kaya naghigpit din ng mga grocery store. Parang bawal ka ata bumili ng sobrang dami. Parang limitado lang. Limited lang. Parang limit lang siya ng, kunyari, 10 pieces, 5 pieces. Dapat meron din lahat. Bawal yung hoarding. Kasi pag ganun, parang sobrang panic ka na nun eh. Parang ayaw mo na silang bigyan. Pero sa amin naman, dahil si Kuya, yung pinsa ko nga lang yung lumalabas, siya lang naman yung nagmamask, hindi na kami. Ang binili namin marami nun, alcohol. Alcohol talaga yung ginagawa namin. Litron. Oo, yung malaking galon. Grabe, naaalala ko sila, yung dami namin ganun. Yung parang pinapump. Ganun yung alcohol na binibili. Yung nasa galon. Nasa galon. Malaki. So yun, naging sistema sa amin, isa lang lumalabas. Ako, wala. Doon lang, kung ano may tutulong doon sa bahay, yun lang. Ano bang tinutulong mo sa bahay? Lahat. tulad ng. Pejek, i-comment mo. Yung pinsa ko magsasabi. Yun lang. Boy. Diyan ka nagkakamali. Ikaw, Ed. Yun. Ako, yung routine namin dito sa bahay, ang lumalabas, karaniwan, 3 kami, ako, si mama, at saka si papa. So, kasi yung grocery dito medyo malayo. So, magdadrive pa kami papunta doon. Tapos,
si Papa mag-aantay lang siya sa sasakyan kasi hindi rin pwede pumasok sa mall eh. Wala eh. Yung grocery nila sa may mall. Ang gagawin ni Papa, mag-aantay siya sa labas. Kami ni Mami, kasi dalawa lang pwede eh. Pasok kami sa loob. Tapos, ang tumatak sa akin nun, pre, yung senaryo niya para sa akin, parang nasa movie. Alam mo yung walang paglabas mo ng bahay, grabe, alam mo yung sanay ka na paglabas mo, ang daming, kagaya niyan. May mga tunog ng pusina. Mga ganyan. Mga kamote. Basta yung yung ingay ng labas. Oo, maingay. Maraming sasakyan, maraming motor, ganyan. Nung panahon na yun, wala talaga. As in, parang pwede kang humilata sa gitna ng kalsada eh. Walang mangyayari sa'yo eh. Alam mo ito, alam. Kaso bawal. Bawal, syempre. Pero, ang eerie niya tignan, pag lumabas ka, parang alam mo yung nung mga bata tayo, paglaban ni Pacman, walang tao sa labas. Ganun. Parang siyang ganun. Parang siyang Holy Week, ganun. So, pag lumalabas kami, walang tao. Tahimik, sobrang tahimik, grabe. Tapos, maraming police, ganun, maraming checkpoint. Tapos, pagka dumating ka sa grocery, may mga iba rin naman nag-grocery, kaya lang nakapila sila. Tapos yung pila nila magkakalayo. Hanggang ano siya, yung pila niya sa labas ng grocery. So, 1 kilometers. Tapos may kita, nauso yun. Parang may distance. Oo. Tapos may kita mo, wala parang, alam mo yung, kung mahilig ka manood ng mga sci-fi na movie. Mga post-apocalyptic. Parang ganun eh. Parang ganun yung feeling niya. Parang hindi mo nga may imagine na nangyayari na pala. Pwede pala mangyari in real life, no? Tapos, pasok ka sa grocery, 10 lang pwedeng pumasok sa loob. Tapos nag-haul pa. Oo, nag-haul. Kasi bawal nga, no? Bawal bumili na maraming isang tao. Bawal. Si Kuya nun, na-lockdown sa Macau. So, ang tao lang dito sa bahay nun, ako, si Mama, si Papa, yung pamangkin ko si Caroline, tapos si Joshua, estudyante pa nun eh. Ganda rin sana ng insight ng kuya mo kasi nasa ibang bansa siya, no? Oo nga. Nakaka-depress daw. O baka may mga tao ditong nanonood, nasa ibang bansa kayo. Ano yung naging hobby nyo nung lockdown? Comment down below nyo na rin. Swerte naman nila nun. Pero ito ito ang based sa mga kakilala ko na nasa ibang bansa, ang masasabi ko lang, kung para sa Pilipinas, depende sa bansa, pero kung para sa Pilipinas, mas mababa yung cases nila. Na-handle nila eh. Oo. Na-handle nila yung... Kumbaga na-contain nila mismo. Parang ganun. Parang sumunod talaga sila dun sa binigay nung ano. Okay. Kung sa atin bilang nag-spike yung cases kasi nga, yung protocols medyo makukulit palihati. Tsaka bukod sa protocol, tama, makukulit ang talaga. Pilipino. Makukulit Hindi natin maalis yun eh. Talagang makukulit ang mga Pinoy. Nagduduraan. Yan ha. Speaking of kulit, na-share nyo na yung mga sistema nyo nung lockdown na. Speaking of kulit, mga nauso naman, pare. Yan. Ano yung mga naalala nyo naging Trending. Makukulit na contents na naalala nyo? Kung ano naalala nyo sumikat during lockdown? Ano ba, nasubukan nyo bang magplantito? Plantita ba kayo nun? Marami akong nakilala. Dami ko na tanim. May umusbong bang tanim na? Parang wala naman eh. No? Plantita. Pero ikaw, ano ba? Ano ba mga naging ano nyo nun? TikTok. Sa totoo lang, yung TikTok, sumikat siya ng pandemic. Tsaka yung yung Netflix party. Ano yun? Yung may may kayo manood na mag-asawa. sharing kayo, parang gano'n. Oo. Yung parang nakashare yung screen. Ikaw, may ganun pa ba yung Netflix ngayon? Wala. Hindi ko sure. Okay. Pero yun, naging trend yung parang manonood kayo online. 24 bars challenge. 24 bars challenge, tayong dalawa gumawa. Gumawa ka ba nun? Wala ko nun. Nauso yun, 24 bars busy challenge. ako nun sa Frontliner ka ba? Frontliner ako nun. Dahil isa siyang lab man. Yun, so dalawa lang tayo nakapag 24 bars challenge. For context, ano yun? Rap yun. Oo. Rap yung 24 bars challenge. Ano pa? Siyempre, mga sayaw sa TikTok, nauso yan. Isa rin ako sa nabiktima nun. Bago ako maging, kung ano yung ginagawa kong content ngayon. Doon ako nagsasayaw para si Raulo. Ting-ting-tang. Iba yung may ting-ting-tang. May kasalanan to ng kuya ko. Yung kuya ko, shoutout. Aaron Posada, Sadas of TV. Patay. Follow niya. So, yan. Nakita ko siya nagtitiktok yung kuya ko. Biruin mo yung kuya kong yun. Nahihayin yan. Di naman yan nagpapakita ng mukha masyado sa social media. Pero nung nagkaroon ng pandemic, nagsasayaw. So dahil sa kuya ko, nahawa ako. Nadamay ka. Nahawa ako, nagsayaw din ako. Kasama ko yung pamangking ko. Ang anak nga ng pinsan ko, kasama ko rin sa pagbibideo noon. Okay. Dinamay ko siya sa hype nung TikTok. So yun, isa yung trend eh. Trend yung mga sayaw sa TikTok. Dalgona Coffee, sabi mo nga kanina. Hindi ko nagawa yun. Hindi ko nagawa.
Tapang, pre. Masarap ba? Sobrang tapang nagawa ko, mali ako. Guys, sa mga nanonood, masarap ba yung Dalgona coffee? Na-try nyo bang gawin yun during pandemic? Comment nyo na yung mga nyo, experience nyo. Uso pa ba ngayon yun? Wala na. Nawala na yung pandemic. Ano yung mga trend? Minaalala pa kayong trends? During pandemic, trend sa TikTok, ang bilis magpalit, no? Alam niyo yun? Ang bilis. Sa sobrang bored ng mga tao, ang bilis mapalitan ng sikat. Yun, ano pa? Wala na? Wala pa naalala? Wala. Feeling ko yun yung kasagsagan din ng K-drama eh. Sobrang dami K-drama. Oo, sa mga sa mga platform K-drama. Netflix ba yan? Hindi, ano na yun eh. Pare, dala na yan ng kaburyongan eh. Oo, parang ganun. Kung ano yung mapanood mo. Tapos doon din nauso yung parang, ang ganda nito, panoorin nyo to. Sa social media. Nagre-recommend ka, parang ganun. Oo. Okay. Parang ganun yung ginagawa ko sa content, pero may mga post na, di man sa pero yung ino-OA nila para mag-trending yung post. Para mapansin mo din. Para mapansin mo, ito, 10 over 10, napakaganda nito, yung plot twist. Parang yung gano'n, yung pagre-recommend nila. Nauso yun nun eh. Yung parang top 10, kung ano mga top 10 ng mas scary. Must watch to, must watch. Pero ang totoo, bored na bored lang tayo nun. Okay. Kaya parang sobrang ganda niyang panoorin nung lockdown. Wala, nauso lang yung mga ganong post na nagre-recommend ng movie. Okay. Ako naman din dati, ang isa pang pinagkaabalahan din nun, kasi parang nag-trending din. Hindi man trending pero parang dumami yung documentary nun sa GMA. Documentary. Parang mga nangyari. documentary nila Atom. Araulio. Mga ganun. Shoutout sa'yo, Atom Araulio, baka naman. Anong bibigay niya, Bigyan mo kami ng documentary, ang tagal ko na hindi gumagawa. Yun, pare. So, kung meron kami na miss out dito na trends, alam niyo na gagawin nyo. Comment niyo yung mga naalala nyo sumikat nun. Yung Renegade. Comment down below nyo. Marami tayong mga miss out. Marami kaming tinaalala. ML. Among Us, pre. Among Us, ML. Nauso yung mga ganong mga online games. Pero tayo, kahit wala pa naman pandemic, ML na tayo. Pero iba rin yung naging hype niya nung pandemic. Marami rin dyan, nabuong kung ano-ano. Diyan din nauso yung sobrang daming memes, Oo, doon din. Mga memes, mga short videos, yung mga epic fails sa mga ML, nyari, sisipain mo, nagkamali pa, parang gano'n. Ayun. Yun lang yung mga trend na naalala natin. Okay. So yun, moving on. Tapos na tayo sa mga nauso nung pandemic. So punta naman tayo ngayon sa karanasan ng nagkasakit na COVID. Nagkaroon ba kayo ng COVID? Ako, nagkaroon ako. Sobra. Ako din, nagkaroon ako. So, 3 tayo na naka-experience at naging positive sa COVID. So, ngayon, share natin yung mga reaction natin nung nagkaroon tayo ng COVID. Okay, nalaman mong meron ka. Unahan ko na to. Ang unang symptoms ko sa akin, pre, nawalan ako ng panlasa, pangamoy. Kahit yung mismong kape, pre, isang kutsara nun, tinikman ko. Sinubo ko sa bibig ko para lang malaman kung positive ako o hindi. Ganun katindi yung pagkawala ng panlasa mo. Shit. Tapos noon, iniswab ako parang 5 days bago ako iswab. So, after noon yun, nag-positive ako. Dinerecho ako Marikina Hotel. Tapos parang every 5 days or 7 days. Ano yung initial na naging reaction mo, pre, nung nagka-COVID ka? Masaya ka ba? Hindi ako masaya, pre. Paano nalaman mo na? Nag-positive ka? Nagpaswab ka? Hindi, ang una kong reaction, ang una kong nangyari sa akin noon, parang di ko naamoy yung luto ni mama. Pero hindi mo alam na may sakit ka? Di ko alam na may sakit. Hindi ka nilignat muna? Hindi, asing wala. Nang nawala lang talaga, panlasa tsaka yung pangamoy. Tapos nung nalaman ko na parang hindi ko na naamoy, parang wala na akong naamoy, sinubukan kong tikman yung kape. Yung kape. Solid nung kape na pinatikim sa akin noon. Asing wala talaga, walang reaction yung mukha ko, expression, wala. As in, doon ako dinala. Marikina Hotel. Tapos noon, doon na rin, yun nga. Yung para sa swab test? Ang swab test noon, ilong tsaka bibig. I mean, para doon ka dinala sa Marikina Hotel? Doon yun. Parang kakatokin ka. Parang may, nga doon may rasyon lagi. Ang masaya lang doon, may rasyon. Nag-stay ka doon? Nag-stay ka ako doon. Oh? Parang more than 40 or 30 days kami. Doon ka nag-isolate? Doon ako nag-isolate. Di naman din ako, pinsan ko din, nag-positive din si Bien. Sa ano lang siya, sa bahay lang. Buti nga siya okay sa bahay Ako sa Marikina Hotel. May mga pasyente kinukuha. Oo. Sa pilitan ba yun? Bawal hindi sumama. Pero unang nangyari, parang ganun. Unang nangyari, pre, parang kinukuha talaga. Parang kailangan immediately talaga kasi kailangan Para yung cure para malaman nila kung bakit. So yun. Wait lang, ilang araw ko nagstay sa Marikina Hotel? Di ko lang sure. Linggo ba? Hindi lang linggo. Hindi lang linggo. 14 days, di ba? Yung isolation. 14 days. 14 days siya. Parang every 7
5 days ata, puro swab test, kaya sakit ng ilong ko, tsaka nalaman ko nun eh. Tapos, yun nga, that day, ilong mo. yung that day pa, Hindi ka sa put. Tinusok. iba yun. So, yung that day, Naging colonoscopy. yung that day din, pre, yung pinsan ko ding isa, doon din nagstay sa Marikina Hotel. Pero, patapos na siya ng quarantine days niya. So, akong pumalit. So, yun, parang dami kong dami kong thoughts nun, dami kong what if, parang May kasama ka sa kwarto, wala? wala, asing ako lang mag-isa. Parang yung pinsan ko nun, parang paalis na rin siya. Tama. Kasi okay na siya eh. Yun. So, yun, dami kong what Ano if. libangan mo nun? Phone lang? Phone, parang pinadala ko yung laptop, parang Okay na lang. ganun. libangan na rin, parang hindi ka maano. Tapos yung mga kasama din ng mga nag-positive doon sa Marikina Hotel, nag-usap-usap kami. Kasi positive naman kami, pwede naman kami mag-usap-usap. Pwede Sabagay, magduraan. Pre, walang ganun. Pagka same kayo ng vibe nung may Oo, COVID. ganun. Sila yung Sabi mo, makakaintindi. ano nangyari sa'yo? Meron ka din? Ano mo malasahan to? Mas kasi sa akin. Tapos yun, Wala yan. parang tuloy-tuloy siya. Oo. Gumaling din sa Buti naman. Salamat sa Pinapainom Diyos. ba kayo ng gamot doon? Vitamin C lang. Mga ganun lang. Parang immune system lang. Na wala Immune sa cure talaga. pala. So, Immune ano system. naging reaction mo, pre, nung nagka-COVID ka? Okay ka ba? Anong na-feel mo? Ano yung realization mo na may COVID ako? Nalungkot syempre kasi what if na ano ko yung Paano nahawak. yung lungkot? Paano? Hindi kidding aside, syempre yung parents mo, yung lola at lolo mo, 'di ba? What if mahawaan mo sila nang di mo alam? Tama. Kasi ikaw yung nagtatrabaho ka, frontliner ka, 'di ba? So, yun lang yung na-realize ko noon that day. Kayo. Ikaw, reaction mo nung nalaman mo may COVID ka? Reaction ko? Ano ba? Ayun, malungkot ka ba? Nagulat ka? Ako kasi nagkaroon ako ng COVID. Hindi mo alam? Hindi ko alam kung paano ako nakakuha. Pero hindi rin ako nagpa-test. Hindi ka nagpa-test? Di ka nagpa-swag taste? Hindi, nagpa-swagger. Hindi ako nagpa-test kasi unang-una, nung time na yun, pagka nagka-COVID ka, usually pag nasa private residences ka naman, o hindi ka naman frontliner, at tapos yung bahay niyo naman may space para mag-quarantine ka, ganun na lang gagawin mo eh. Try ka ba ng rapid test? Hindi rin. Pag kahit anong test. Asing wala talaga. Wala akong Okay. na-try na kahit anong test. Tapos, ang nangyari nun, so, nilagnat ako eh. Yun kasi yung mali nun. Yung Doon symptom. ako nagtaka. Nilagnat ako, tapos yun, inubo ko. So, check na agad sa dalawang symptoms, di ba? Tapos, iba yung pakiramdam ko sa normal na trangkaso eh. Medyo mas malala, mas mabigat siya. Tapos, nagsimula na ako mawalan ng pang-amoy, pang-lasa. Doon na-confirm ko na yun. Kahit hindi na ako magpa-test, alam ko na yun. No? Mahina ka pala. Sorry. Hindi, dito sa bahay, parang tatlo kaming nagkaroon. So, ang hirap kasi, unang-una, isa ako sa lumalabas eh. Isa ako sa nagpupunta ng grocery na namamalengke. So, sobrang laki ng adjustment. pilay kami ng time na yun. Kailangan mag-adjust ulit sa process sa bahay. Tapos, ang hirap kasi meron ding matanda sa bahay. May lolo't lola. May pamangkin akong bata. So, parang kabado ka na. Ayaw mo sila mahawaan. Siyempre, diba, pag may nangyari sa kanila, may sarili mo eh. So, ang ginawa ko nun, nag-quarantine ako sa isang kwarto. Hindi ako lumabas dun. Tapos, inaabot ko lang yung alcohol, yung ganyan, lahat yung pagkain. Doon ako kumakain. Tapos, ako naghuhugis ng sarili kong gamit. Okay. Talagang nasa bahay ako, pero kumbaga, yung lahat ng gamit ko, yung tinutulugan ko, naka-isolate. Parang ganun ginagawa ko. Ano yun yung yari nasa kwarto ka? Inaabot meron kayong parang lagayan na parang yun na lang doon na lang. May ganun. Okay. Tapos ang ginagawa ko rin noon, kung lalabas ako ng kwarto, naka-mask ako nakadalawang mask ako. Okay, sabagay, pwede naman yun. Pero sa bahay niya pare, ilang kayo nagkaroon? Ikaw lang o ako, tapos tatlo kayo, tapos yung iba wala? Wala silang COVID. Wala masyadong yung iba kasama niyo. Ako yung nilagnat eh. Pero lahat ng tao sa bahay nagka-COVID. Nawalan din sila ng pangamoy. So yun na yun. Feeling ko. Okay. Tapos technically lahat kayo. Parang ganun eh. Tapos syempre, ang nangyari nung sunod nun, nakastay lang, syempre nasa kwarto lang ako, 'di ba? Hindi ko alam kung kailan ako gagaling. Ang nagre-relay lang ako kung kailan ako mawala ng ubo. Ginagamot yung namin, yung wala, inuubo ka, gagamutin yung ubo mo. Nilalagnat ka, 'di ba ganun lang naman 'yun? Ganun lang. Tapos, yun, double dose ng vitamins, ganyan. Number 1 yun, pinaka number 1 nung pandemic yun, double dose ng vitamins. Parang, kami gumaling, desperate kami gumaling. Okay. Ang ginawa namin, teka, sorry. Nagsuob kayo?
Nagsubak ko, lagi. Ikaw nagsubak ka? Lagi. Yung mataming asin? Oo, ganun. Okay, gets. Kumbaga, wala siyang, hindi siya recommended ng doktor. Pero, Yun, di ba? Kasing talaga mag-stay ka ng 30 minutes ba? 15 ganun. minutes. Ganun. Para lang yung pagbalik lang ng pang-amoy tsaka pang-lasa mo. Parang ganun din yun. Diba? alam ko pang ano din yung sa, parang pang... Sa nasal mo. Nasal, Ang palis parang ng kung block. may mga tsaka kung may mga virus doon. Kasi di ba yung asin, ano siya? Parang sinauna siyang ganun. So, Parang old Okay. remedy. Okay. Tapos, bukod doon, nag-take kami ng ivermectin. Hindi siya recommended ng doktor. Ngayon ko lang siya narinig. Ano yun? Ay, Personally. gamot daw ng kabayo yun. gamot ng kabayo. Ininom mo. Hindi naman ako naging kabayo. Buti hindi ka Until tumakbo. now. Ha? Buti na lang. Buti hindi ka tumakbo bigla. Napansin ko lang, bumilis ako tumakbo. Nagkaroon ka side effect. Bumaba yung tapos nagkaroon ka ng buntot. Naging tikbalang ka pala bandang hali. Minsan kami sa pagka-full moon, Nagbalang. Tapos. nag-take kami ng ivermectin. Grabe ang tapang niya. As in, bago ako... Anong lasa, pre? Wala siya lasa. Gamot lang siya tablet. Tapos, Anong effect sa'yo nun sa katawan? grabe yung niya, yung acid reflux niya after muminom. Sobrang sakit niya sa tiyan. So, ang ginagawa namin... Kabayo ba naman eh? Kasi isipin mo yung sigmura Diba? na sigmura ako, pre. Tapos. Ang ginagawa namin nun, bago kami uminom ng ivermectin, Okay. iinom muna kami ng omeprazole. Yung para sa acid. So, okay. para hindi ka mag-hyperacidity after uminom. So, Buti, medyo di effective nung nung bituka nyo, no? Hindi siya... Hindi naman. Buti, bawal. Buti na-distinguish ng bituka mo na, uy, gago pang kabayo to. Ba't mo ininom? Mukha ka namang kabayo, sabi. Then buti, na-take mo siya nang wala nangyaring... Walang recommended talaga ng doktor. Wala, pero may mga gumagawa kasi during that time. So parang ginaya nyo na lang din. Parang hati siya eh. May mga doktor na, oo. May mga doktor na Bakit hindi. kaya? Bakit kaya? Hindi ko alam eh. Dahil pang kabayo siya siguro. Buti hindi ka... Tapos. Hindi, yun, nag-take kami nun, parang 3 days yata yun. Tapos, ito hindi ko naman sinasabi na pero gumaling kami. Gumaling kayo. After nun. Okay. Pero, syempre, bukod dun, uminom din kasi kami ng ibang gamot. Kunyari, may ubo kami, inom kami ng para sa, parang gano'n, kumbaga, so, hindi mo alam kung alin yun yung nagpagaling sa'yo or hindi. Diba? Okay. Pero ang pinaka, Kasi sobrang dami yung tinik na gamot, no? hindi naman. Kung ano yung kailangan, iti-take mo. Okay. Pag hindi ka na nilalagnat, hindi ka na inom ng panglagnat. Ganun. Okay, gets. Okay. Ang Tapos? naalala ko nun, after kasi, nung paggaling namin, so wala na akong lagnat. Okay na rin yung pakiramdam ko, hindi na ako inuubo, ganyan. Ang hindi nawala, yung naapektuhan yung pang-amoy ko tsaka pang-lasa. Nung gumaling na ako, parang 1 week pa rin akong walang pang-amoy tsaka pang-lasa. Pero alam mo magaling ka na. Alam ko magaling na ako. Ang kinakabahan ako nun, kasi may mga tao sa internet na sinasabi nila hindi na bumalik yung pang-amoy nila tsaka pang-lasa. So parang, yun yung nakakatakot na part. Okay. Pero kasing may Iba na yung kaso na yun. may nabasa kasi yung study na parang, hindi siya study, parang theory lang. Na parang sabi nila, yung COVID daw. Syempre, maraming gumagawa ng mga kashitan dati. Para lang mapaniwalaan ka, parang gano'n. Na yung isa daw sa effect ng COVID dati is nadadamage niya yung parang senses Palit mo, yung palit. Parang gano'n, sa brain daw na para mawawala na yung sense mo ng pang-amoy tsaka panlasa. Pero, syempre, ang ginawa ko nun, sa akin naman, wala akong maamoy talaga. Kahit Vicks, hindi ko naamoy. Pero, kahit dapat mong ganun, pre. Kahit yung sa orange na yung sa orange, yung sinusunog para lang Sinunog yung orange. Wala akong maamoy. Wala talaga. Pares pala tayo. ang ginawa ko, yung pang-amoy wala, 0. Pero yung panlasa ko, may weird. Meron pero isa lang yung lasa. So kumakain ako ng sinigang, kumakain ako ng pininyahan, adobo. Isa lang lasa nun sa akin, tas hindi siya masarap. Ano lasa? Sinigang? Lasang gamot. Lasang gamot. Oo, lasang gamot lahat ng pagkain. Ang nalasahan ko lang na normal yung lasa, itlog at saka hash brown. Yun, lasang normal lang. Pero the rest, Kasi parang wala namang halos lasa talaga yun. lasa yung dalawang yun. So, So, para lang makakain ka. for a week, yun yung kinakain ko. Ay, sorry guys. Mm. Speaking on hash brown, ganyan. Na biktima ba kayo dun sa KFC? Yung sa iced tea? Alin? Yung akala mong wala ka pa. Yung pala lalagyan mo na sugar syrup. Na-biktima din ba kayo Parang ng walang ganun? lasa, Oo. walang asukal. Wala talaga asukal. Nabiktima kayo nun. Isa din kayo doon. Nandun na ako nagulat talaga. Sige, continue, pre. Yun na, 1 week, tinatry ko na lahat ng paraan yun. Nagsunog na ako ng orange. Yung Okay. Jamaican orange ba yun? So, yun yung tawag dun. Tapos, talaga, wala akong hanggang sa, siguro, mind over matter din, or ewan ko lang pero after parang a week,
unti-unti din siyang bumalik sa tamang, unti-unti ko na rin naamoy. Baka kasi pre, ang sa'yo, parang iniisip mo, sana bumalik na. Oo, parang ganun eh. Nung napagod na ako kakaisip, tsaka siya bumalik. Alam mo, nalaman ko rin na bumalik na siya nung sa Vicks din eh. Okay. Kasi natutulog ako, nakatapat sa akin yung Vicks. Ano ba yun? Yung bilog ba yan o yung sinisigaw? Malaki eh. Hindi yung malaking Vicks na gano'n. Okay. Kasi wala talaga eh. Tapos nung nagulat na lang ako, parang isang gabi, natulog ako. Sabi ko, parang medyo naamoy ko na siya. Parang, kasi na. Thank you. Naamoy ko na ba? Bumalik na. Bumalik na siya hanggang sa, okay na ulit. Ikaw ba? Ikaw ba? Wala. Grabe ka naman, parang karang immortal, pre. Ayun nga, nagka-COVID ako. Hindi lang ako, pati yung kasama ko sa bahay, pati yung pinsan ko. Pati yung anak niya lalaki. Bale, 3 kami nagka-COVID, pero yung asawa niya hindi. Buti na lang. Yung shoutout kay Ate Jaja, di siya nagkaroon ng COVID eh. Di siya naging positive. So, isa lang ibig sabihin ng pre. Malakas Strong siyang immune system. Yun, 3 kaming nagka-COVID. Parang ang nangyari, hindi nga kami naging malungkot eh. Kasi yung isolation namin, kami 3 yung magkakasama, naggagaguhan lang kami. Parang lang, alis lang ng pagka-boring ng bahay. Wala. Parang di rin namin tinake ng sobrang... Seryoso? Seryoso. Nakakabahan ka. Okay. Kasi, syempre, kayo lang din magpapalakas ng loob ng isa't isa eh. Diba? Kayo lang sa bahay eh. Yun. Parang gano'n din, no? Shoutout din pala sa kuya ko, si Kuya Aaron ulit, tsaka si Ate Mabel, asawa niya. Dinadala kami ng gamot. Di ko alam kung anong gamot, pero in-check na gamot eh. Ivermectin, pre. Hindi ko alam. Parang iwas din sa flu ba? Parang gano'n. Basta ganun. Parang may nauso nga yun, parang Chinese na sinasabi nila. Chinese na gamot. Something, comment nyo kung naalala nyo. White, pre. Parang white. Hindi ko alam, nasa box siya eh. Orange ba yun? Hindi ko maalala. Basta gamot. Kala ko. Gamot siya something, siguro, pampaswerte na lang. Parang yun. Ready to die o hindi. Parang gano'n. Pinapadala kami ng gamot ng kuya ko. So, naging positive kaming 3. Ang naging sistema, yun nga, asawa ng pinsan ko, wala siyang sakit. Siya yung naghuhugas ng pinggan. Para kami mga senyorito eh. Nung panahon na yun na nagkaroon kami ng COVID. Parang senyorito ka talaga. Hindi kami kumikilos. Yung ate ko lang yung naglilinis ng lahat ng pinagamitan namin. Malakas pala guardian angel niya, pre. Ganun yung nangyari. Kayo hindi eh. Sa amin hindi. Pero hindi ko alam. Wala kami masyadong inisip nun. Hindi masyadong pinoproblema. Pero positive, ibig sabihin, kailangan pa rin magpagaling. 14 days din yata kami. 14 o 30? 30 o 40? Pero hindi naman malayo yung isolation. May parang plywood lang kami sa condo eh. Andun lang. Andun lang sa Di kayo yung parang yung plastic cover ba yun? Hindi. Basta may harang lang. Cortina, ganyan. Lang. Hiwalay lang kami lang. Wala. Plywood lang ata yung nag-ano sa amin nung nagdi-divide siya. Para lang kayong aldab na pre, plywood. Parang gano'n. Tamang panahon. Parang gano'n yung dating. Yun, 14 days, nalaman din namin, okay na. Tama eh. Halos pares lang din naman sa inyo na parang nawala na panglasa. Bumalik ng kusa, no? Bumalik ng kusa. Nagkaroon ka ng body ache, ubo, sipon. Nagkalagnat ako pare. Akala ko normal lang. Nung una, medyo yun nga, maano ako eh. Mayabang ako, wala to. Parang kaya ko rito, mawala din, parang ganun. Nawala yung yabang ko nung nawala yung panglasa ko. Ayun. Kasi, Tumiklop ang obey. What's this, bra? Kakaita yung pakiramdam kasi parang kumakain ng wala. Kumakain ka ng masarap, pero yung lasa, wala. So, pero wala, kailangan mo kumain, so kakain ka. Ganun lang yung naging dating sa amin. Resistensya din eh. Yun, nagsuob, kung ano-anong home remedy. Gamot, kung ano yung pwedeng magpaganda ng sitwasyon sa buhay mo. Ginawa namin. So, wala. Until gumaling lang after ng 14 days. 2 beses ako nagka-COVID. Kayo ba? 2 beses ako eh. Ako di ko na mabilang eh. Sa amin sa una sa rapid test. Dahil hindi ako nagpapatest. Parang ganun. Hindi ka nga pala nagpapatest. So sa akin 2 beses. Ako ko ang rapid test. Positive. Pares tayo. So yun. Talagang sa mga test na yun. Actually nung unang yun, may sipon lang yata ako eh. Kaya ako nag-positive. Pero ewan ko baka hindi na yun. Meron akong nangyari dati, share ko lang din. Parang nangyari sa akin nun. Pinipilit kong hindi umubo. Pinipilit kong hindi magkaroon. Nagpapanggas ka na lang. Magaling ako. Hindi kaya. Kahit tumutuloy isipon mo, hindi, wala to. Sa lamig lang to, sa lamig. Na-experience ko yung gano'n. Yun lang. Kakaiba talaga pero yun, COVID. Yung pinaka-bad trip, yung masarap yung ulam eh. No? Tapos wala pare-pares. Pare-pares yung lasa. Tama ka, may mga food na parang kahit wala ka pang sakit, ganun lang yung lasa niya. So, yun na lang yung kakainin mo. Tama. Meron akong issue share.
Isang beses ako nagka-COVID na nagkasakit ako na naramdaman ko, pero merong time na hinanting kami ng contact tracer. Kasi ito, shoutout sa mga tropa namin dyan. You know? Nagkita-kita kami nung during pandemic kasi sobrang miss na namin yung isa't isa. During pandemic, 2022. Ay, talaga? Nagkita-kita kayo? Oo. Kahit nakalabas ano Tumambay kami kala Rico Estonilio. Patay. Pinakita. Mali yung Buti pinili, nakaano kayo. Buti pinayagan kayo ng mga kasama nyo sa bahay lumabas. Oo. Ano yun? Naka-face shield ka pa rin ba noon? O naka-mask ka pa din? Wala, face mask lang. Tapos ang ginawa namin noon, kita-kita kami. Madami rin ganyan nangyari. Oo, marami. Marami talagang pasaway na. Bagot na yung tao eh. Pasaway pala kayo. Pasaway talaga kami. Pasaway ka. Okay. Oo. So, yun, nagkita-kita kami sa bahay nila Rico. Shoutout sa'yo. Nasa UAE yan ngayon. Yun, baka naman, size 9. Ay, sorry. Sorry. Okay. Oh, go. Tapos, yun, nag-overnight kami doon. Oh? Nag-overnight kami. Ano kami doon? Tigas ng Sound ulo trip. Sound trip, kain. Buti di kayo na huli ng Birthday police. niya kasi yun. Alam ko, post-birthday niya. Tapos ng birthday niya. Naalala ko yun kasi may kinain kaming cake. Yun, Alam ko ano yun. Isang kutsara Tinder lang kayo, no? Pagkakawaan talaga. Wala kang pakialam. Nalagay ko dito yung picture namin. Yun. Picture namin. Tapos, yun, after nun, saya namin nun. Sobrang saya namin. Tapos, yung isa nating kaibigan, si Raja, ano siya sundalo. Oh. So, regular silang sinaswab. After nung hangout namin, nung overnight namin, nag-positive si Gago. Sabi niya, tangina nyo, damay kayo. Ang ginawa nito, nilaglag kami sa contact tracer. Ay, talaga? Sinama yung mga pangalan namin. Tapos? Siyempre, protocol yun eh. Tama naman. Paano kukunin kayo, ganon? Ano, swab kayo? I-swab Swab din kayo? Ano kami, mandatory swab. Nakakaba yun. Ano yan? Pumunta dito? O Hindi, tumawag siya. Pumunta kayo sa isang, Marikina Hotel, ganyan. Hindi. Tumawag lang. Nilagay ni Radyo yung mga number namin. Binigay niya sa contact tracer. Kaso, hindi, tumawag sa kanya, binanggit niya yung pangalan tsaka number. Kaya mali-mali yung pangalan. So, wala siyang na-trace in the end. Pasensya na. Wala na pala. Matigas talaga ang ulo. So, shoutout sa'yo, LJ. Iyon, no? Yun pala yun. At saka si Rico Estonilio. Kayo, nakapasaway pala kayo, pare. Malabas pa kayo ng pandemic. Kulit kayo, ha? Di, pero, ayaw niyong tumigil, ha? Di ba, kahit bawal siya, yung memory, di ba? Saya. Masaya eh. Masaya pero malungkot. Movie marathon lang kami, nanood kami movie, patugtog kami, sound trip, kwentuhan. Nakakatawa yung mga nangyari, ganun. Pero nung time na yun, nung tumatawag yung contact tracer sa amin, nasagot ko kasi number lang eh. Akala ko sa trabaho. Tapos pagsagot ko, parang sabi, ito po ba si, sabi yung pangalan ko tapos. Johnny? Sabi, kasama niyo po ba si, Sinabi yung pangalan? Sabi, parang, kasi nag-positive po siya eh. Kailangan po namin kayo puntahan para sa mandatory swab test. Nakakaba yun, men. Ano ginawa mo? Matigas talaga, matigas sa mukha. Binaba ko yung call tapos hindi ko sinagot nung tumawag ulit. Kasi, yun, nagpapanig kami lahat sa group chat. Parang, ganun. Pero, siguro sinabi niyo, ang kukulit nyo kasi, sa bawal nga kasi lumabas eh. Wala eh. Masaya eh. Pero yun, after memories nun, din sa bagay. After ginawa ko lang dito nun, syempre, diba, dahil nga, exposed dun kay Raja nung time na yun, positive siya. Isolate agad. Wala nang naramdaman, pero kumbaga, ginawa ko nun, nandito ako sa bahay, pero bumubukod ako ng pinggan. Patagulang. Di ako sumasama sa kanila pag kumakain. Pero turns out, wala naman. Naging okay naman lahat. Okay. Kahit sa gitna ng kakulitan nyo, okay lang. Sabagay. Yun. Yun yung mga naging way natin para mag-cope up sa nung nagka-COVID tayo. Bagot na eh. Bagot na yung tao, pre. Sobra ng tagal nung Kahit nga Pasko parang ang lungkot eh, no? Bagot na talaga yung tao. Sobra. Ayun. Dahil nagka-COVID tayo, syempre, nauso yung vaccine para sa COVID. Yan, dyan. Hindi, inaantay ng lahat. Inaantay ng lahat. Magkaroon ng Kailan magkakaroon ng cure para sa COVID? So, yun. May mga nabalita na-invento na to. Ano bang mga Ngayon, anong tinake yung vaccine? Okay. Ano bang tinake niya sa inyo? Hindi, bago yung tinake shoutout muna sa Marikina City. Sobrang ganda naging... Palapakan natin. Marikina City. Sobrang Salamat, pre, salamat. Ay, sorry. Hindi kasi, ito, kumpara sa ibang cities, nung time na yun, grabe, sobrang Sobrang shoutout ang Marikina nun, di ba? Oo. Sobra. Special mention ba Marikina? Oo, sa sobrang kaayusan niya. Kasi parang
Parang lahat Sinunod lahat nagka-vaccine, ganun. Parang kumbaga yung organization sobrang Yeah. ayos. Tama. O yun, anong vaccine na tinake nyo? Kayo, ano ba? Yun, may debate yan eh. Gusto ng lahat niyan Pfizer eh. Alam ko yan. Pfizer. Bakit? Ang- Bakit? ano ba? Dahil gawa ng ano. Yun yung high class. Hindi, parang American branch eh. Syempre. Kasi nga, Pfizer. ayaw niya sa mga ano. Oo, Ay, sa Czechwa. Ayaw niya sa mga chin-chin pre. Segwa. Ay, Kasi, isipin mo yung virus galing China tapos magagamit ka ng vaccine na galing China. Yung Parang may Sinovac. nanipula na ito yung gamitin nyo. Parang ganun eh. Magkakaroon ng side effect ba? Parang gano'n. Parang Mamaya, lalala pa. mamaya sumingkit ako. Joke lang. Sumingkit eh. Ayun. Tapos, Oh, ano Hindi. yung mga tinake mo? Ano yung tinake mo? Walang choice eh. Kasi nagkakaubusan nun. So, ang first na dose na binigay sa akin, Sinovac. Sinovac. Yung, sa yung Sports Center. unang turok mo ng vaccine. ikaw. Parehas kami, Sinovac Sinovac. din. Sa akin iba eh. Ano? Astra sa akin, AstraZeneca. Astra. Kasi ano eh, frontliner eh. Di ba ano yun? Yung invade Russian, isa lang ayaw din ng tao yun, di ba dati? Parang gano'n, oo. Dahil matapang daw. Kasing lakas talaga ng side effect sa akin noon. Parang nilagnat talaga ako. Ako din, nilagnat Tapos ako. one dose lang yung Astra, alam ko eh. Hindi, yung second dose ko pa din, Astra pa din. Mm, Tapos yung Booster. ko noon, parang di ko kung Pfizer ba siya o Sinovac. Di ko na matandaan eh. Ako Sinovac lahat. Ako Lahat. Sinovac yung first dose, second dose, tsaka booster Pfizer. Saan kayo nagpaturok ng vaccine? Sports Center. Sports Center. Ako yung Marikina. pangalawa ko. Pero yung Oo, unang-una sa San Roque ako. Marikina pa rin yun eh, no? Oh. Yun. Ikaw. Sa akin, una kong take ng vaccine sa Marikina Hotel. Tapos yung pangalawa, Marikina Hotel. Tapos yung booster na lang. Tugan kung Tatlo talaga eh, no? Tatlo. Hindi, dalawa lang. Dalawa lang talaga. Ang vaccine na pwedeng i-take. Pero yung Booster yung booster, pangatlo. if ever man magkaroon ka ulit. Oo. Parang ganun. Tapos yung booster ko nun, parang di ko alam kung Marikina Hotel ba o sa mismong lab. Di ko alam eh. Di ko na matandaan. Pero yung nasa isip niyo ba kaagad magpa-vaccine na o ayaw niyo? Ang una. Oo. Ako gusto ko agad. Ako gusto ko agad. Hindi ako nagduda. Ako din. Kasi parang pag nag-take ka na, parang, sige, lumapit kayo sa akin. Tangina mo COVID. Halika. Parang bago yung lisensya mo. Gusto mong pahulaan. Parang gano'n yung feeling. So tama, pag may vaccine. Pero marami ring umayaw dun. Maraming ayaw. Siyempre, di ba yung mga matatanda, oy, wag nyo i-take yan. Wag Di nyo tayo i-take sigurado. yan, sabi. Wag nyo i-take yan. Gin lang katapat yan. Parang gano'n. Gin lang. Diba? Ganun. May mga naniniwala na lalagyan daw ng microchip pag binaksina. Kumbaga, mamamonitor ka ng gobyerno. Oo. Para sa ibang topic yan, conspiracy. Yan, Panay. conspiracy yan ganyan. Pero yun, ako wala akong kaba. Tinake ko rin siya agad nung nalaman ko meron na. Ako din, hindi ako Parang Sayang sa din. safety, Sayang safety. din. Safety din para sa family Hindi din nyo. para sa akin, para din sa mga kasama sa Oo, bahay. yan. Yun na nga. Hindi, tsaka talaga sumunod tayo sa sinabi. No? Oo. Protocol naman talaga magpa-vaccine, di ba? Safety Pero din. talaga may mga umaayaw lang. Pero kanya-kanya tayong choice nun. Wala tayong magagawa. Wala ka talaga no choice, pero Naalala ko nga yun, parang kasagsagan ng vax. Di ba may mga anti-vaxxer nun? Tapos parang hindi ko alam kung agenda o parang nagkataon lang na meron daw binaksinan tapos nag-collapse daw, ganun. Oo, may mga namatay. May mga namatay din. Daw. Sorry. Side effect ba yun? Or yung mismong na-overdose ba? Di ko alam eh. ko alam eh. Overdose ng feeling ko lang. Baka side, hindi ko alam eh. Hindi ko alam, baka coincidence lang Oo, din baka yun ha. Hindi coincidence natin lang. masasabing yung vaccine yung dahilan. Okay. Pero conspiracy yan, ano? Oo, Pwede rin. Conspiracy ang topic Next na time. yan eh. Pero yan totoo, may mga taong hindi nagpa-take dahil takot sila. Anti-vaxxer. Anti-vaxxer ang tawag doon. Ayaw nila sa boxing. Anti-vaxxer eh. Tawa kayo. Points. Joke yun eh. Ayun, pare. So, alam na natin, na-experience na natin magka-COVID, pare. Nag-take na tayo ng lahat ng paraan para ma-cope up natin yun. Siyempre, may advantage. Tsaka disadvantage yung pandemic sa atin. Yung buong pandemic. Hindi lang basta nagka-COVID ka, yung buong experience. Ano yung naisip yung advantage dati nung pandemic? Sa akin yun na. Sa grocery. Yung sa grocery. Advantage was nakakapag-grocery Oo, ng frontliner. Si frontliner. Tsaka yung pagbigay mo ng ID ng galing lab ng molecular mismo. Parang papakita mo na agad dun sa mismong parang nagche-check nung parang border ng Marcos ba yan? Di ko alam kung ano pa yan. Pero ano pala, nagsusuot kayo ng parang astronaut suit nun? Merong times na Ano nagsusot. PPE? PPE. Ano yun? Dami nun. Mahal din nun, sobra. Dati, mahal nun. no? Nung Sobrang mahal nun. Yun nga, parang papakita mo yung ID. Okay to, frontliner to. Okay, sige, pasok po. Parang di ka naka-questionin. Parang ganon. Hihilutin ka pa, kumbaga. Yun na yung advantage ko nun. Tama. Tapos yung vaccinated card, yun din.
papakita mo pag, okay, vaccinated ka na. Sige, pasok, ganyan. So, yun ang aking advantage. Disadvantage. Disadvantage siguro, Okay lang ka, wala Di ba? Kung wala sa ka, akin, parang wala naman. Wala namang disadvantage. Pero thankful pa din na naging frontliner ako that day. So, yeah, ganun. Kayo? Sa akin, advantage lang naman sa akin, ang laki ng natipid ko sa Isa pa yun, paglabas, sa pagpasok. Yun lang. Yun, nagkaroon ng mas maraming time for family. Yan. Yun din. Kasi din yung akin. sa amin kasi dito sa bahay, lahat Family-oriented ba? Family Hindi naman busy. busy. Kumbaga, walang, ang family time lang namin usually Sunday, Saturday. Sa normal na araw yun. Oo, Diba? sa Kung pre-pandemic. nagka-COVID, doon yun mas naramdaman. Oo, nakakanood kami ng movie magkakasama. Cliche man yung yan, totoo I mean, isa yan Sa iba, para sa iba, may alam ko maraming negative and Marami. valid yon, sobrang valid nun. Lalo Pero, sa mga nawalan, oo, di ba? Nawalan ng mahal sa buhay. Hindi ko niro-romanticize yung feeling ng pandemic. Pero Oo. syempre, kung sa advantage and disadvantage, yun lang yung nakikita kong silver lining nun eh. Bukod doon, Time sa time. ayoko ng pandemic. Kung papipiliin ako, syempre, ayoko maulit yung pandemic. Ayaw na maulit. Ako rin, ayoko na rin maulit. To be honest, first time natin naka-experience ng Oo, ganong sa klaseng, lifetime. di ba? Global phenomenon. Yeah. Ano ba ang kakaiba. pandemic? Advantage is Hindi ko bang alam yung una Influenza ba ang unang? SARS daw. SARS, di ba? Wala pa tayo As in, parang Pero nilockdown parang din. yung pinaka-record din, record nung nangyari. Check natin yan. Check Oh, natin. story. pare. Nasa fact check yan kung ano yung pinakauna naging lockdown or pandemic Yeah. era. May lockdown ba? Ay, hindi, ewan ko. Malaman Hindi namin alam pero para sa amin, yung COVID yung pinakaunang ganito Nangyari sa inyo. experience. Yeah. So kakaiba talaga, kakaiba. Nakakalungkot man pero yun. Yun, advantage, pares lang tayo. Yun Isa pang advantage na nakikita ko rin doon, yung dahil environmentalist ako yun, yung medyo dahil nga nag-stop yung mundo, yung CO2 levels, CO2 emissions bumaba. okay. Sheesh, grabe yung mga Walang terms kotse. na yun, Hindi lang yun din yun, yung manufacturing, lahat nag-subside. Kumbaga, Bumagsak yung economy ng mundo, pero nagkaroon ng time yung nature mag-heal. Yeah. Kahit pa paano, Yeah. Sheesh. Sa advantage, marami rin tayo natutunan sa sarili natin, pare. May mga taong dami. hindi naman sumasayaw, sumayaw. Hindi kumakanta, kumanta. Nagka-talent Diba? bigla. Nagka-talent bigla. Yung mga hidden talent na yan. Oh. si Spider-Man nga nahuli. Ay, sorry. Ano ba nangyari doon? Nahuli si Spider-Man. Sa live yun, naka-live. Oo, natutulog kasi sa labas eh. Ayun, mas nakilala mo yung sarili mo. Advantage yan. Oh. Kumbaga syempre pre-pandemic, sobrang busy ng tao sa mga bagay na labas sa personal na nakalimutan niya na i-discover yung sarili. No? Oh. Yung Nagkaroon kumbaga, tayo ng self-discovery. Nawalan ka ng hobbies mo. wala kang time eh. Time Tama. kasi kalaban mo, binigay ng COVID yung time. Advantage yun. Yun na rin ang advantage. Okay. Okay, sa disadvantage naman, pare, syempre, hindi ka makalabas, wala. Nakakalungkot yan ng sobra. Isa yun sa bagay na ayaw na natin maulit. Hindi, yung mga kamag-anak mo na nasa malayo, Ayun, yun pa. Hindi mo kuya, mabisita. nasa Macau si kuya nun eh. Ang lungkot talaga. Bagay, Lalo na no? Yung talagang hindi ko malilimutan yung New Year tsaka Christmas talaga, pre. Oo, Di mo iba yung talaga- feeling, no? Parang di mo ramdam ang spirit of Christmas. Pati yung NBA, parang ang Oh, weird. yun yung bubble nila, no? Parang kaya ngayon nung nag-champion yung Lakers, parang hindi daw counted. Parang sabi. ganun, Pero gets ko ibig nila Oo. sabihin. Wala kasing Diba? impact, parang wala masyadong impact. Parang kailangan mo lang tong mataguyod, kaya ito ginawa. Para Para sa pilitan, pero parang din, entertainment din para sa mga tao din. No? marami rin naging entertainment ng At ultimo flip top nga, parang nasa sarili lang silang kwarto eh. Hindi ko alam pero ganun yung nangyari. Kumbaga, tinatry ng tao mag-adapt. Tinatry ng tao, tama. Disadvantage pare, minsan, yung mga lalo na yung mga tulad natin na naging positive, hindi nila mahawakan yung nila, kahit nandyan lang. Kasi lalo yung mga dinala, tulad namin, yung sa case namin, parang divider lang, hindi mo mahawakan. Lalo yung magpinsan ko asawa niya, hindi niya mahawakan, di ba? Disadvantage din siya. At the same time, talagang iisip mo yung importansya ng kalusugan. Hindi ka rin makapag-travel lang, hindi ka makalabas. Yan, makapag-vacation. Tama. Daming Wala eh. certificate Yun yung pag nag-travel ka disadvantage. talaga. Daming ganyan, pre. Sa namin, sa experience ko noon, yung mga gusto mag-travel talaga. Kailangan mong mag-quarantine muna bago ka bigyan ng travel, parang certificate ba yun? Oo, travel certificate. Parang travel May card para lang ganun pa dati. makapakalis ka. Ganun. Yun yan, si Bitoy nga, di ba? Nag-positive si Bitoy eh. Shoutout. Toy Shoutout Beats. Michael B, no? Wala, sabi niya doon parang hindi niya na raw i-disregard yung blessing ng mobility, parang yung kalayaan mong gumalaw, Yun. yun yung parang na-miss mo siya nung pandemic. So hindi mo na siya
ibabaliwalain pagka nawala yung pandemic. Parang yun yung punto. Wala, sobrang lang. Marami tayong natutunan during the COVID era. So yun, dahil marami tayong naging karanasan Yan. sa COVID, sa pandemic, syempre, dito napapasok ngayon yung realizations. Mga natutunan natin After pandemic. So yun, okay. ikaw, pre. Kumbaga, ano yung pinagkaiba mo nung pre-pandemic? Oo, ano yung pinagkaiba mo dati nung wala pa, tas nung natapos na. Ay ba? Natutunan, ayun nga, self-discovery, maraming bagay na kaya mo palang gawin. Diba? Maraming ka natutunan. May hidden Sabi na natin lahat. Yung hidden talent mo dapat hidden na lang, sabi mo nga. Hindi, yun, tama. Huwag mo na Self-discovery, time sa pamilya, dapat wag i-disregard. Ayun pa, relapse sabi Diba? nga nila. Maraming bagay na andyan na pala sa tabi mo dati, wala ka lang pakialam, pero Parang di Nagka-COVID. binibigay importansya. No? ngayon, nung nagka-COVID, dyan mo siya na-appreciate. So, isa yun sa mga nagbigay sa atin ng inspirasyon din para makalimutan yung pandemya. Yan, ganun na nga. Para maka-cope up man lang. Oo. Ikaw. Ako naman, yung parang change. Sobrang laki yung change ko mula nung pre-pandemic tsaka nung after pandemic. Kasi unang-una, nagkaroon ako ng, dati kasi syempre, nagkatrabaho ako sa corporate, hindi ko gusto yung ginagawa ko, hindi ko gusto yung profession na pinasok ko. Pero wala akong choice kasi yun yung pinag-aralan ko nung college. So, nung nag-pandemic, parang doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na parang, sige, magpapalit ako ng career. Mag-shift ako ng career. Kumbaga, Naging turning point. parang inisip ko nun, kung magunaw yung mundo, kung ganito nga kung magunaw yung mundo, hindi ako naging masaya. Parang ganun. So, ginawa ko, quit ako sa trabaho, nag-resign ako. Tapos, nag-apply ako, nag-try akong pumasok sa ibang ibang profession, which is naging sobrang Life-changing. sobrang ganda, sobrang laki nung ng pagbabago. Nagawa ko yung trabaho na gusto ko talaga. Ganon, nasa industry na ako na yung hindi ako burned out, hindi ako ka stress. Hindi, stress lagi nandiyan yan. Pero kumbaga, as long as mahal mo yung ginagawa mo. Tama. So ngayon, naging importante sa akin yung sarili ko nung after nun. Parang na-realize ko na bakit ako mag-tiyatsaga sa Ganto, pero sa bagay na hindi ko naman gusto, napipilitan lang Kung pala. bukas mawawala na ang kung mundo. bukas wala. Ganun Parang ganun. Tama, pati yung, teka lang, kakat ko lang ng onte. Yeah. Ito parang nung, base sa sinasabi mo, pagka bukas, iba na yung mundo, wala na siya. Yung yaman mo, wala na mababaliwala lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Wala. Oo, totoo. Mamatay kung mamatay. So yun, yung ginawa ko, shift ako ng career. Masaya ako kasi hindi na ako bumalik sa office setup na work. Tama. Ngayon nakapag-travel na ako, ganun. Kumbaga, Ano? mas malaya. Yung nakuha ko yung parang yung freedom na naranasan ko nung during pandemic. Hindi ko na siya binitawan. Gusto ko mag-adjust ako sa nangyari na yun. Dalhin ko siya hanggang kahit wala na yung Tama. yun lang. Okay. Yun. Ikaw, pre. Sa akin, parang na-realize ko lang din, nagkaroon na rin tayo ng, wala nang mga face shield, wala nang face mask. Tapos parang naging free ka na, pwede mo na silang lapitan ulit, pwede mo na silang yakapin. Uy, sino? Family. Oh. Family. Family tayo. Family is love. Cliche, no? Ang cliche, pakinggan promise. parang ang cheesy. Pero totoo Pag naranasan mo yung pandemic, totoo no? Swerte din yung mga estudyante, face to face na sila, di ba? Oo. Pero, eto hindi naman sa pero parang gusto ko ma-experience dati yung online class. Di kasi natin experience. Ako din. Di natin experience. Ako Sa din. mga naka-experience, Ako di ako nag-online class kasi waiting na lang talaga. Waiting na lang. Para sa March. Parang waiting na lang sa talaga. mga sa mga naka-experience ng online class, share din kayo. Diyan sa Baka comment. naman. Mabasa din natin yan at mapag-usapan ba? Yun. Ito may mga nantitrip sa Zoom call. Yun. Marami na uso. Nakalimutan natin sa trends yan. Marami mga siraulong nasa online class, naglalaro. Epic. Punta natin yung prize. Tayo. Oo, malamang. Pero yun. Yan po, sabi Kalbo. Sino yan? Kalbo. Di ba? Totoo. Maraming advantage, disadvantage yan. Ganun na nga. Yung growth na gusto ko, nakuha ko siya throughout pandemic. Kasi siguro, nagkaroon din ako ng time na makapag-isip ng mas focus kasi nasa bahay ka lang eh. Kung siguro kung hindi nag-lockdown, kung hindi nag-work from home, feeling ko hindi ko siya maiisip. Hindi ko siya parang di siya lalabas. Kasi busy ka. Kumbaga okay ka na dun. Tsaka kumbaga nandun ka sa matrix nung buhay. Kahit hindi ka okay ka na, so wala kang choice. Wala kang choice eh. Parang, alam mo, mindset ko nga nun dati. Ang mindset ko nun,
swerte na ako, may trabaho ko eh. Yung iba nga, naghahanap ng trabaho eh. Di ba? Parang, oo. bakit ako mag-quit kahit na hindi ako masaya? Hindi ka nag-enjoy. Oo, kailangan kong tiisin to kasi sayang naman trabaho na to eh. Parang ganun. Parang ganun eh. Ganun ang magiging mindset mo. Bilang Na-realize ko yun sa buhay na kinagisnan ba? Pilipinas. Pag nasa Pilipinas ka, mapipilitan kang mag-settle for less. Totoo yun. Sayot sa gusto mo. Sayot sa gusto mo kasi wala eh. Ito yung... Ano yan base sa natin yan. Kasi may mga taon din na experience niyan. May mga tao na kontento, may mga tao naman na, ito, opinion ko lang naman to based sa naranasan kanyang ko sa buhay. POV. Para sa akin, malaki pa yung kayang improve ng Pilipinas. Tama naman. Sobra. Hindi natin nakukuha yung full potential na dapat natin nakukuha as Pilipinas. Totoo yun. Ibang topic yan. Ibang topic yan. Kaso baka makancel tayo niyan. Pero yun, going back pare, ako naman, naalala ko lang, hindi lahat ay may magandang karanasan sa COVID. Sobra. Siyempre, may mga namatayan, Which is, sa buhay. Mas valid, pre. Sa lahat ng sinabi ko, yun mas pinaka-valid. Diba? May mga nawala ng mahal sa buhay, may mga maganda yung nangyari. Tulad sa akin nga, sa career, nag-boom yung career ko. Nagsimula siya sa parang, small wins lang. Until nagulat na, nandun na pala ako. Ayun na, medyo malayo na pero malayo pa. Malayo na pero malayo pa. Parang ganon. So, wala, blessing lang din sa akin yung nangyari. I mean, ayun nga, hindi ko nila lahat, alam ko marami sa inyo, hindi maganda yung karanasan. Pero sa akin, sa totoo lang, maganda yung ginalabasan eh. Para sa akin yun para sa akin. Sa akin, nag-risk ako ng aking buhay. Yeah. Kasi frontliner. Kasi sa frontliner. Masaya ka naman ba doon? Sa akin, okay lang. Naging masaya naman ako dun sa nangyari. Pero, disadvantage lang. Makikita mo yung mga taong, doon mo mabigat, no? Mas nakikita mo kasi iba-ibang tao yung nakakasalam. Ano pa lang yun mismong papel lang yung makikita mo pero nagkita mo siyang positive. Ay, nakakalungkot. Nakakalungkot naman. Kasi dati pag nag-positive parang walang pag-asa, no? Ganun yung pakiramdam. Parang walang pag-asang gumaling. Yung parang nagkakamatayan. Kaba na. May kita mo, may mga tumutumba sa bus, yung mga ganun. Mga nababalita ang ganun. Ganun na nga. Parang yun lang din yung nakikita ko nun that day. Parang ang lungkot din pag nagkaroon ka nabigyan ka ng papel ng positive. Kumbaga may psychological effects sa'yo, no? Natatatak habang buhay. Habang buhay. Wala na tayo iba magagawa. Yun lang. Anong nakakalungkot lang talaga. So yun, kayo, ano yung mga na-experience nyo nung pandemic? Ano yung mga natutunan nyo? Ayan, nagbe-bell na, pero tutuloy ko lang. Comment down below nyo yung mga nag-experience nyo sa COVID, kung ano yung mga naranasan, natutunan, at yun, kung ano mga stuffs pa yan. Yeah, kwentuhan tayo dyan sa baba. Kwentuhan tayo sa comment section. So yun, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo sa podcast na to. Comment down below para sa mga suggestions din. Dapat ba kaming ayusin sa podcast? Comment nyo lang yan. Suggest nyo yung next topic din. Kung may gusto kayong next na pag-usapan. Yan. Ayun. Sana may natutunan din kayo sa mga pinag-share namin dito. Sana safe kayo lahat after, yun nga, nung pandemic. Sana hindi na siya maulit. Yeah. No? Sana wag nang maulit yung pandemic na yan. So, yun lang. Salamat guys. Stay safe. Kita-kita sa susunod na episode. Hanggang sa Let's muli. go. Bye-bye. Paalam. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. You get your goddamn ugly ass.